Daytoyan, dagiti pa nagkagatang ti teddy bear, chocolates, or flowers. Char. Valentine's dito sa Japan at Valentine's sa Philippines, pag-usapan natin yan. Let's go. Sa Pilipinas or sa Philippines, madalas ang mga lalaki ang nagbibigay ng chocolates, teddy bears, flowers, or sagot nila ang date para sweet. Pero sa Japan, kabaliktaran, ang mga babae ang nagbibigay ng chocolates sa mga lalaki. Hindi lang para sa boyfriend, pero rin sa friends, classmates, or co-workers. Sa Pinas, big gestures, may mga paandar, may mga surprises, may para sa mga couple, date dito, date injay, idtoy, oray ay na. Sa Japan naman, may tinatawag silang mga categories ng mga chocolate. First is ang giri choco. Giri means obligation and choco means chocolate. So ito yung mga madalas na binibigay sa mga co-workers or kahit mga classmates. Ganon. Second naman ay ang tomo choco. Tomo is for friend and choco is for chocolate. So it's a friendship chocolate. So obvious, auntie, uncle. So binibigay ito sa mga friends. At ang last ay ang honme choco. Honme means your favorite or the one or yung talaga naman, ikaw na talaga ang the one. Parang ganon. So, binibigay ito sa boyfriend or sa gusto mong lalaki. And then, a month later, on March 14th, meron naman silang tinatawag na White Day. And this time, lalaki naman ang magbibigay ng regalo or chocolate pabalik. So, kung hindi ibinalik ng lalaki yung chocolate or yung honme choco, it means busted ka. Pero of course, different styles pero same goal, which is to spread love, love, love. Ikaw, saan mo mas bet mag-Valentine's?